Alam nyo ba baka yung prutas na iniisip mong healthy at kinakain mo araw-araw ay tahimik ng sumisira sa kidney, asukal sa dugo o tiyan mo lalo na kung may edad ka na. Kapag sinabing prutas, iniisip agad ng marami ay healthy yan. Natural galing sa halaman, makatas at masustansya. Pero ang hindi natin alam may ilang mga prutas na kapag nasobrahan o kapag may iniindang karamdaman na ang katawan, pwede palang magdulot ng pinsala sa halip na ginhawa. Sa panahon ngayon, nausong-uso ang healthy eating for seniors at anti-aging foods to eat every day. Dapat mas mapanuri na tayo kasi minsan ang nakasanayan ay hindi pala laging ligtas. Ngayon tatalakayin natin ang isdamong prutas na akala mong healthy. Pero kapag senior ka na, may mga epekto pala ito na dapat mong bantayan. Hindi ito para matakot ka kundi para magkaroon ka ng tamang kaalaman at makagawa ng mas maingat na pagpili. Lalo na kung seryoso kang magkaroon ng healthy lifestyle for seniors at gusto mong humaba pa ang buhay mo. Simulan na natin. Unang, prutas mangga. Sino ba sa atin ang hindi nahuhumaling sa matamis? Makatas at amoy pa lang ay nakagutom na hinog na mangga, mapaalmusal, panghimagas o pampalamig. Staple ito sa mga bahay lalo na tuwing tag-init. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mangga ay isa sa mga prutas na pinakamataas ang sugar content. Natural na asukal ito. Pero kapag may edad ka na, lalo na kung may diabetes or mataas na asukal sa dugo, ang sobrang mangga ay pwedeng magpalala ng kondisyon. Kapag tinanong mo ang isang doktor kung which fruits are good for health para sa mga may diabetes, kadalasan ay hindi kasama ang mangga sa top recommendation dahil isang medium size na mangga ay pwedeng magkaroon ng halos 30 GR ng natural sugar. Iyan ay halos katumbas ng isang maliit na bote ng soft drink. Kung ikaw ay senior at gusto mong manatiling malakas, mainam na kontrolin ang dami, pwede pa rin naman pero kalahati lang ng hiwa at H2 araw-araw. May mga senior kasi na dahil mahilig sa prutas, iniisip na safe ito kahit walang limitasyon. Pero sa totoo, lang kapag senior ka na, nutrition for older adults is about balance and awareness. Hindi lang basta healthy ang label. Pangalawang prutas, saging. Laging laman ng almusal at merienda ng karamihan. Madaling nguyain, mura at hindi na kailangang lutuin. Pero gaya ng mangga, ang saging, lalo na ang hinog na lakatan ay mataas din sa carbohydrates at fructose. Kaya para sa mga may insulin resistance, high blood sugar o mabagal ang metabolism, ito ay hindi laging good news. Para sa mga nagtatanong kung what is something healthy to eat for breakfast, maraming nutritionist ang hindi agad saging ang irerekomenda lalo na kung wala kang isasamang protein or fiber. At kung madalas kang makaranas ng kabag, hirap sa pagdumi or matigas ang tiyan, baka ito ang dahilan. Dahil ang saging ay pwede ring magdulot ng constipation, lalo na kung kulang ka sa tubig at gulay. Kapag senior ka na, muscle strengthening exercises for seniors at healthy. Eating for seniors dapat ay sabay. At ang pagkain ng saging araw-araw, lalo na sa gabi, ay hindi nakakatulong kung hindi mo binabalanse ang gulay o protina. Kaya kung gusto mong gawing bahagi ng balanced breakfast ang saging, mas okay ito kung nilagang saba, hindi hinog na lakatan, mas may resistant starch ito na maganda sa digestion ng mga may edad. Ikatlong prutas, pakwan. Akala ng lahat safe ito kasi tubig lang daw. Pero ang pakwan ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin mabilis nitong pinapataas ang asukal sa dugo. Kaya kahit mababa ang calories, sa mga may diabetes o pre-diabetes, pwede itong magdulot ng hindi inaasahang sugar spike. Kung ang goal mo ay foods to eat daily for optimum health, kailangan mong iwasan ang mga pagkaing mataas ang GI, lalo na kung hindi ka masyadong active at wala kang morning exercise for seniors. Dahil ang katawan, hindi agad nagagamit ang sugar sa pakwan kaya natatambak ito sa dugo. Isa pa, dahil halos tubig at tamis lang ang laman ng prutas na ito, mabilis mo rin itong nakakain ng marami. Akala mo ay konti lang pero sa totoo 3 hiwa na pala ang naubos mo habang nanonood ng TV. Mas mabuti kung isang tasa lang ng hiniwang pakwan at sabayan ng protina o fiber-rich na pagkain gaya ng pinakuluang itlog o oatmeal. Pwede pa rin ng pakwan pero huwag gawing araw-araw. Lalo na kung isa ka sa mga seniors na gusto ng mas malakas na katawan at mas malinis na kidney. Sa totoo lang, marami sa mga prutas na ito ay hindi talaga masama. Pero kapag hindi natin alam ang epekto sa ating katawan, akala nating nakakatulong pero unti-unting nagpapahirap sa loob. At kung senior ka na, mas mahalaga ngayon ang pagiging maingat sa diet. Kaya sa susunod na bahagi ng video, itutuloy natin ang prutas 4 hanggang 1 cower 6. Isa, sa kanila ay akala ng lahat ay superfood pero delikado.
Pala kung may liver issues ka. Kaya kung andito ka pa, comment mo nga ang salitang isa pa sa baba. At kung may natutunan ka na ngayon pa lang, pindutin mo ang like. At huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mong mapanood ang iba pang videos tungkol sa fruits seniors should never eat. 7 foods seniors must avoid for better digestion at healthy food recipes for good health. Itutuloy sa part 2. Ang dami pa palang hindi natin alam tungkol sa mga prutas na akala natin ay mabuti sa kalusugan. Kaya na ngayong part 2, ipagpapatuloy natin ang usapan. At baka yung susunod na prutas paborito mo rin. Kung isa ka sa mga seniors na gustong mapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang pag-iisip at malayo sa mga sakit. Ang nutrition for seniors ay hindi lang tungkol sa dami ng pagkain, kundi sa quality at tamang pagpili. Ika-4 na prutas, ubas o grapes. Napakalit pero napakatamis. Madalas ito sa fruit tray dessert at minsan sa fruit juice. Pero alam mo ba ang ubas ay sobrang taas sa natural sugar? Kapag ikaw ay may edad na at may diabetes o mataas ang triglycerides, ang ubas ay pwedeng makasama sa halip na makatulong. Isang tasa ng ubas ay maaaring may halos 20 gramo ng asukal para sa isang senior na gustong magbawas ng timbang o may iniingatang asukal sa dugo. Napakabilis ng epekto nito. Bukod pa roon, ang seedless grapes ay kadalasang mas matamis pa. Kaya kung iniisip mong safe naman kasi prutas, dapat mo ring tandaan na kapag hindi mo na-monitor ang serving, para ka na ring uminom ng fruit-flavored soft drinks. Kung gusto mo pa rin ito kainin, limit to 3 or 4 pieces only at huwag araw-araw. Mas mainam kung isasabay sa pagkain ng healthy vegetables for seniors para mabalanse ang asukal sa katawan. Ika-5 prutas, avocado. Ito na marahil ang pinaka-shocking sa listahan. Sa dami ng social media posts na nagsasabing ito ay superfood, mapapaisip ka bakit kasama ang avocado sa listahang ito. Well, totoo naman na ang avocado ay may healthy fats. Pero para sa seniors na may liver issues, gallbladder problems o mabagal na metabolism, ang sobrang pagkain nito ay pwedeng magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan o pagtatay. Bukod pa roon, ang avocado ay mataas sa calories. Isang maliit na piraso ay maaaring may 300 calories na agad. Kaya kung hindi ka aktibo, wala kang exercise for seniors at home. At mahilig ka pang mag-avocado shake na may condensed milk. Baka imbes na pampalusog, pampataba pa, pala. Kung gusto mo pa rin ito isama sa iyong diet for old age person, limitahan lang sa isang slice kada araw. Huwag ding gawing panggabi. Mas maganda ito sa tanghali para mas mabilis matunaw. Ika-6 na prutas. Langka, alangka. Amoy pa lang mapapalaway ka na. Masarap itong ihalo sa halo-halo, minatamis, o kahit na hilaw na ginisa. Pero sa mga may edad na may mga kailangang tandaan, una, ang langka ay gas-forming. Ibig sabihin, pwede itong magdulot ng kabag, bloating o hangin sa tiyan. Kung isa ka sa mga seniors na madalas makaranas ng leg cramps, hirap sa pagdumi o hirap matulog, baka hindi mo alam. Ang langka ang isa sa mga sanhi. Pangalawa, ito ay mataas sa sugar at carbs. Isang tasa ng langka ay may sugar content na katumbas ng isang buong slice ng cake. Kaya kung iniisip mong natural naman to, tandaan na hindi lahat ng natural ay pwedeng unlimited. Para sa mga nagtatanong kung what to eat in the morning for good health, hindi ito ang sagot kung sensitive ang tiyan mo o may high blood, sugar ka. Sa halip, pwede mong palitan ito ng soft healthy foods for elderly gaya ng nilagang saba, oatmeal or boiled vegetables. At kung gusto mo pa rin kumain ng langka, pwede naman. Pero maliit na hiwa lang at siguraduhin hindi gabi ito kakainin. Alam kong nakakagulat kasi lahat ng ito ay parte na ng pangaraw-araw na pagkain ng maraming Pilipino. Kaya nga't napakahalaga ng awareness lalo na kung ikaw ay senior. Hindi ito tungkol sa pagbabawal kundi sa tamang kaalaman. Ding mga prutas na ito ay may mga benefits pero may mga risk din lalo na kung hindi mo alam kung kailan, gaano karami at sa anong kondisyon ito ligtas kainin. Sa susunod na bahagi, tatalakayin na natin ang ika-7 prutas. And pagkatapos niyon, bibigyan na rin kita ng recap mga tips kung paano bumawi kung nakakain ka na ng mga ito at ano ang mga fruits for seniors na tunay na makakatulong sa katawan mo. Kaya kung andito ka pa, comment mo nga ang salitang 2 sa baba. Kung may natutunan ka, i-like mo ang video. At kung gusto mong malaman pa ang mga best fruits for seniors, healthy snacks for elderly at easy exercises for seniors to do at home, mag-subscribe ka na. Libre lang pero malaking tulong. Sao at sa channel na ito itutuloy sa part 3. Salamat sa patuloy mong panonood. Ibig sabihin, seryoso ka talagang alagaan ng katawan mo lalo na sa edad na ito. At kung andito ka pa rin, siguradong gusto mong malaman ang panghuling prutas sa listahan natin. Ang prutas na akala ng lahat ay gulay,
Pero isa sa mga pinaka-overlooked na dahilan ng pagsakit ng sikmura o pagtaas ng potassium sa katawan ng seniors. Ikapitong prutas, kamatis. Yes, tama ang narinig mo. Ang kamatis ay isa sa mga prutas na hindi iniisip ng karamihan bilang prutas pero sa totoo lang, botanically fruit ito. Madalas itong kasama sa almusal, sinangag, itlog, tuyo o kahit salad. Kaya kung ang tanong mo ay what to eat in the morning for good health, madalas ang sagot ng marami ay kamatis. Pero teka lang, kung ikaw ay may acid reflux, GERD, dapat kang magdahan-dahan dahil ang kamatis ay naturally acidic. Kapag ito ay kinain sa umaga ng walang laman ng tiyan o sa gabi bago matulog, pwedeng magdulot ito ng pananakit ng sikmura, heartburn at kabag. At hindi lang yan para sa mga may problema sa kidney function. Ang kamatis ay may mataas na potassium content. At kapag hindi na kayang i-filter ng kidneys ang sobrang potassium sa katawan, maaaring makaranas ka ng muscle cramps, irregular heartbeat o kahit fatigue. Kaya kung ikaw ay isang senior na may iniindang kidney issue, mas makakabuting limitahan o iwasan ang labis na kamatis. Maraming nagugulat dito dahil may mga nagsasabing, good for the heart ang Elcopine. O may Elcopine na nga. Pero ang nutrition for older adults ay hindi lang tungkol sa isang nutrient kundi sa buong epekto ng pagkain sa katawan. Kung tatanungin mo kung fruits every senior should eat, timeless advice. Hindi kasama rito ang kamatis kung may problema, kasatyan o bato. Kaya mahalagang tandaan, hindi lahat ng healthy sa iba ay healthy para sao. Lalo na kung ang pangarap mo ay magkaroon ng healthy lifestyle for seniors, kailangan mong pag-isipan ang bawat kinakain mo. Isang slice lang ng kamatis sa isang araw ay sapat na. Pero kung araw-araw at sangkap pa ng niluluto mong may tomato sauce, ketchup o paste, baka hindi mo na napapansin. Sumusobra na ang katawan ng senior ay hindi na katulad noong kabataan. Mas mabagal ang metabolism, mas sensitive ang bituka at mas limitado ang kapasidad ng kidney at atay. Kaya dapat mas pinipili muna ang mga pagkaing hindi lang masarap kundi madaling tunawin at madaling i-process ng katawan. Kung gusto mo ng alternatibo sa kamatis, pwede kang kumain ng boiled carrots, pipino o malunggay leaves bilang side dish. Mas magaan sa tiyan, mas mababa ang acidity at may nutrients pa rin na kailangan ng katawan. Baka sa puntong ito ay iniisip mo, bawal na halos lahat ng prutas. Hindi po. Ang goal natin ay awareness at moderation. Mga prutas na binanggit natin ay hindi kaaway, pero dapat nakaayon sa kondisyon ng katawan, edad at lifestyle. Kaya sa part 4, magre-recap tayo ng buong listahan ng 7 prutas. Ibabahagi ko rin ang mga fruits that heal, the body at mga practical na tips kung paano bumawi kung nakasanayan. Muna ang mga ito noon. Kasama rin ang ilang daily food for good health na pwedeng ihalo sa almusal, merienda at hapunan ng mga seniors. Kung andito ka pa sa video, i-comment mo na nga ang salitang 3 sa baba. At kung gusto mo pang matuto tungkol sa healthy food for old age person, 7 fruit seniors should avoid for better health. At anti-aging foods to eat every day, ay like mo na ang video at huwag kalimutang mag-subscribe. Itutuloy sa part 4. Kung nakarating ka hanggang dito, saludo ako sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo lang gusto ang sarap ng pagkain. Gusto mo ring tumanda ng malakas, alerto, at may lakas pa rin sa katawan. Kaya ngayong part 4, magre-recap tayo ng 7 prutas na akala mong healthy pero may dapat palang iwasan o kontrolin lalo na kung may edad ka na. Sabay na rin tayong mag-reflect kasi baka isa o dalawa sa mga ito ay araw-araw mong kinakain pero hindi mo alam. Kaya pala madalas sumasakit ang tiyan mo, tumataas ang asukal o mabilis kang mapagod. Recap. 7. Prutas na akala mong healthy pero maaring makasama sa seniors. Una, mangga. Matamis at paborito ng marami pero mataas sa asukal. Kung diabetic ka, ang sobrang mangga ay delikado. Para sa healthy food for old age person, mas mainam kung kalahating slice lang at huwag araw-araw. Pangalawa, saging madaling kainin, iyon busog agad pero mataas sa carbohydrates. Pwedeng magdulot ng constipation at sugar spike kung hindi binabalance. Sunhali, pwede mong piliin ang nilagang saging na saba. Mas maganda ang fiber at hindi agad nagpapataas ng blood sugar. Pangatlo, pakwan. Akala natin ay tubig lang pero may mataas na glycemic index. Delikado kung may diabetes. Isang tasa lang ang dapat kainin at huwag gawing araw-araw. Pangapat, ubas. Maliit pero mataas sa natural sugar. Lalo na ang seedless grapes. Para sa nutrition for seniors, limitahan sa 3 hanggang 8 na piraso lang kung talagang gusto mo. Panglima, avocado. Healthy fat. Oo,
Pero kung may liver or gallbladder issues ka, ito ay pwedeng magdulot ng kabag o pagtatae. Para sa daily food, for good health, limit to 1 small slice per day. Walang halo, walang condensed milk. Panganim lang ka. Masarap sa halo-halo pero gas-forming at mataas sa sugar. Pwedeng magdulot ng kabag at pagtatay bilang healthy snacks for elderly. Hindi ito ideal kapag gabi o walang laman ang tiyan at ang pampito, kamatis o prutas siya at acidic. Kung meron kang acid reflux, ulcer o kidney issues, ang kamatis ay dapat bawasan. Gaya ng sabi ko, ang fruit seniors should never eat ay hindi dahil sa masama sila kundi dahil hindi na sila akma sa katawan mo ngayon. Alam ko parang ang dami bawal pero hindi ito tungkol sa pagbabawal. Detay pumungkol sa tamang kaalaman. Sabi nga ng mga doktor, hindi mo kailangang gutumin ang sarili mo para maging healthy. Ang kailangan mo ay tamang pagpili sa tamang dami. Kung iniisip mo, kumakain na ako ng marami sa mga iyan dati pa. Late na ba ang lahat? Ang sagot, hindi. Laging may paraan para bumawi. Narito ang ilang timeless advice para sa mga seniors na gustong ayusin ang diet nila. Ngayon din, una, simulan mong mag-journal. Isulat kung ano ang mga prutas na palagi mong kinokonsumo. Alin sa mga yan ang kasama sa S? Pangalawa, hanapin ng kapalit. Gusto mo ng mangga? Baka pwedeng papaya na lang. Gusto mo ng grapes? Subukan mo ang melon o santol na hindi masyadong matamis. Kaya nga maraming dietitian ang nagre-rekomenda ng fruits that heal the body gaya ng bayabas, chiko o saging na saba. Kasi hindi lang sila masustansya, madali ring matunaw. Pangatlo, sabayan ng galaw. Kahit konting stretching, lakad-lakad or morning exercise for seniors at home. Makakatulong ito para ma-process ng katawan ang kinain mo. Ang simpleng paggalaw ay nakakabawas ng sugar sa dugo, nagpapalakas ng muscles at nagpapasaya ng pakiramdam. Kaya kahit sa loob lang ng bahay, subukan mong mag-active aging exercises. At higit sa lahat, huwag mong hayaan na edad ang magdikta sa kalusugan mo. Ang katawan kahit senior na ay kayang magbago. At lumakas basta't binibigyan natin ito ng tamang suporta. Tandaan mo, hindi kailangang perfect ang diet. Kailangan lang aware ka. At kung may senior ka sa bahay na hindi na makapagdesisyon ng tama sa pagkain nila, tulungan mo silang maintindihan ang mga ganitong kaalaman. Sa susunod na bahagi, Part 5, tatalakayin natin kung ano ang mga alternatibong prutas at pagkain na pwedeng kainin araw-araw para sa malakas na katawan, malinaw na isipan at maayos na pagdumi. Kung gusto mong malaman ang best foods for seniors, dun natin pag-uusapan yan. Pero bago yan, comment mo nga ang salitang 4 sa baba kung nandito ka pa. Kung gusto mong tuloy-tuloy ang pag-improve ng diet mo, like this video at subscribe ka na para sa iba pang senior health and fitness tips na safe, makabayan at practical. Itutuloy sa Part 5. Ngayon na alam mo na kung anong mga prutas ang dapat iwasan o bawasan. Ang tanong naman, ano ngayon ang pwedeng kainin ng isang senior araw-araw para maging malakas? Matalino at buhay na buhay? Ito ang pag-uusapan natin dito sa Part 5. Ang mga pagkain at prutas na ligtas, masustansya at talagang makakatulong sa katawan ng mga seniors. Kasi gaya ng sinabi natin, hindi sapat na iwasan lang ang bawal. Kailangan ding palitan ito ng mas mainam. Una sa listahan, bayabas. Simple pero powerhouse. Mataas sa vitamin C, nakakatulong ito sa immune system. Lalo na kung senior ka at madaling kapitan ng ubo at sipon. Ang bayabas ay may mababang glycemic index kaya safe para sa may diabetes. Isa ito sa mga prutas na inirerekomenda ng Senior Health Hub bilang isa sa mga 3 fruits you must eat. At higit sa lahat, mataas ito sa fiber. Kaya magandang solusyon sa problema ng maraming matatanda. Hirap sa pagdumi. Pangalawa, papaya. Para sa mga seniors na may kabag, bloating o mabagal ang metabolism, ang papaya ay natural na pampalambot ng tiyan. Kabisay may enzymes na tumutulong sa digestion. Kaya hindi lang pampalusog sa katawan, pampakinis pa rin ng kutis. Kung iniisip mo kung anong fruits every senior should eat, papaya ang isa sa mga unang sasabihin ng dietitian. Pwede itong gawing bahagi ng healthy breakfast para sa mga seniors. Isang hiwa lang, may kasamang itlog or oatmeal. Ayos na. Pangatlo, chiko. Ito ay underrated pero napakutrient dense. Bukod sa potassium, ito rin ay may zinc at antioxidants. Kung gusto mong magkaroon ng mas malakas na muscles at energy sa araw-araw, magandang idagdag ang chiko sa weekly prutas rotation mo. Isa, pamasti soft food na madaling nguyain at ligtas kahit may pustiso. Pang-apat, berries gaya ng blueberries or strawberries. Kung kaya ng budget mo, ang mga berries ay napakataas sa antioxidants. Nakakatulong ito sa memorya, paningin at kalusugan ng utak.
Kaya kung may Alzheimer's o dementensya sa pamilya, ito ang isa sa mga anti-aging foods na pwedeng makatulong sa pagbagal ng sintomas. Pwede mo itong ihalo sa oatmeal, yogurt o gawing merienda sa hapon. Panglima, malunggay. Hindi nga siya prutas pero hindi pwedeng hindi banggitin. Isa ito sa mga best vegetables for seniors. Ang malunggay ay punong-puno ng calcium, iron at vitamin A. Madali lang itong idagdag sa munggo, sopas, itlog o kahit sa lugaw. Kung may problema ka sa buto, madaling mapagod o madalas ang pamamanhid, baka kulang ka sa mga nutrients na ito. Isama na rin sa listahan ng mga ito. Nilagang saging na saba, boiled carrots, kamote o sweet potato oatmeal boiled egg. At syempre sapat na tubig araw-araw. Ito